Pagbati sa mga kapatid sa Calvary Temple sa Angeles. Tutuwa ako na kahit sa ganitong pamamaraan sa pamamagitan ng kabagong teknolohiya ay makabati kami sa inyo bagamat malayo po ang ating agwat sa isa't isa. Nais ko lamang po ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa panahon po na inilagi namin niya sa ating church kung paano pong pinadaman niyo sa amin ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga. At sa lahat po ng antas at bahagi ng ministry, nakita po namin kung paano kayo kasama at nakaisa. At dahil po ron lagi ko na ipagmamalaki kung paano ang malaking puso ng ating mga kapatid dyan sa ating church ay ganoon na lamang. Kaya nga sa pagkakataong tumuli ay nais kong bagamat huli na, talagang malaki na po ang pagkakahuli, yung pagbati sa inyo isang masaganang bagong taon. At naniniwala po ako na hinarap natin lahat ang bagong taong ito na may panibagong hamon sa ating mga puso na kung saan ay lalo tayong magpatuloy, magpakatibay sa ating pananampalataya at sa ating ginagawang pagsunod sa ating Panginoon. Nais ko lamang pong muli ay banggitin sa inyo ang ilan sa mga bagay na akin na pong nabanggit noong nandyan pong ating church anniversary. Yung pong tungkol sa pangitain na ibinigay ng Panginoon para po sama-sama nating tuparin tayong mga mananampalataya dyan sa Calvary Temple. Nais kong bumasa na ilang talata mula po ito sa banal na kasulatan na may kaugnayan po sa kahalagahan po kung bakit na ang isang church ay kinakailangan laging mayroong sariwang pangitain na nanggagaling po sa Panginoon. Dito po sa aklat ni Habakuk, Kabanatang 2, chapter 2 po, nais kong basahin sa inyo ang sinabi rito ng propetang ito ng Diyos at ang nagsasalita po ay ang Panginoon para sa kanyang bayan. Ang sabi po rito sa wika Ingles, "And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay." Kaya nga, ito ay isang bagay na dapat magbigay po ng kalakasan, ng loob sa atin at ng lalong tibay ng pananampalataya. Una, sinabi rito ng Panginoon na isulat mo ang pangitain at isulat mo ito sa mga tablets of stones para ito ay mabasa ng lahat, sapagkat ang sabi ay ang pangitain na naghihintay ng kanyang kapanahunan. At binanggit po rito kung ito man ay parang hindi kaagad-agad dumadating, ang sabi rito sa atin, hamon, hintayin ninyo ito. Wait for it. It will surely come. It will not delay. Kaya dahil sa salitang ito ng Diyos ay nais ko po nang muling ulitin yung pong mga pangitain na binanggit namin sa inyo nung kami po ay nandiyan. At alam po na sa pangitain ito ay hindi lamang po tayo lalakad sa pananampalataya. Ang tingin ko rito ay ito ay isang malaking lukso ng pananampalataya, sapagkat ito po ay isang marahas na hakbang natin, isang radikal na pananampalataya na kung saan ay tinitingnan natin ang Diyos, hindi tao. Ang Diyos ang siyang tutulong po sa atin upang magbigay ng katuparan sa pangitain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Una ay atin pong naging pangitain na tayo po ay makapangalap o tayo po ay makahikayat na meron 3,000 kaluluwa sa taong itong 2013. Sa tingin po ng marami, maaaring ito'y napakalaki naman yata ang bilang niyang pastor. Baka hindi natin kaya. Sa sarili po natin talaga, hindi natin makakaya. Sabalit kung atin pong yayakapin sama-sama ang pangitain na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pong 3,000 kaluluwa na maabot natin, hindi ko po sinasabing madala natin sa ating church, kundi yung maabot po natin at madadalhan natin ng mabuting balita. At ako'y naniniwala na meron tayong kakayahan upang ang 3,000 taong ito ay maabutan natin ng mabuting balita. At eventually po, sino po nakakaalam,
ang mga naabutan natin at nataniman natin ng sariwa at na binhi ng pananampalataya at balita ng kaligtasan. Sino ba nakakaalam, darating sandal pa ng itutubo at makikita po natin ang ani ng ating pong pinagpagalang. Kaya nga 3,000 kaluluwa po aabutin natin this year 2013 at alam ko po na meron ng ilan sa inyo na nagpapasimula na. At pangalawa po ay yung hindi lamang 3,000 kaluluwa, kundi tayo po'y nagnanasa na maabot po natin ang 30 barangay ng atin pong 33 barangay ng ating pong lungsod ng Angeles. At ako po'y naniniwala na sa pamamagitan po ng ating patuloy na pakikipagtulungan sa ating pong mga pastor na nandiyan, sina Pastor Manny, si Pastor Rico, Pastor Carl, Pastor Paul, at Pastor Ronald, Pastor Bandolit, ay natitiyak ko po na maabot natin ang mga barangay nito at naniniwala ko na sila po ay madadala natin ng mabuting balita. Kaya nga po excited ako at naniniwala po ako na sa pamamagitan po ng pangunguna ng liderato po ng ating bahay-sambahan ay nagsasagawa na tayo ng ilat ilang mga pamamaraan, mga strategies kung paano natin aabutin ang mga barangays na ito ng lungsod ng Angeles. At para po maabot natin ito, siyempre po nangangailangan tayo ng dagdag na mga manggagawa. Pananaw din po natin at pangitain natin na tayo po ay makapag-produce ng mga 400 na mga trained na mga workers sapagkat ako po'y naniniwala na hindi natin pwedeng isugo ang isang sundalo na hindi dumaan sa pagsasanay. Kaya nga, kayong mga nakaupo dyan ngayon ay kayo po ang mga sundalong yan. At naniniwala po na sa pamamagitan ng tudyok ng Espiritu ng Panginoon, magkakaroon tayo ng damdamin na tayo po'y makipagkaisa, makipagtulungan, makipagsanay, at upang tayo po'y makaproduce ng mga 400 po ng mga manggagawa. Natatandaan ko po, ilang taon na nakakaraan, naging pangarap ko po na magkaroon tayo ng 200 ng mga manggagawa. Katulad ng nabanggit sa inyo, sa ngayon po ay umaabot na tayo sa ganung bilang. Kaya nga, hindi po mahirap na yung 400 na mga workers natin at trained workers ay maproduce po natin para po maisagawa natin ang maabot natin ang 3,000 kaluluwa, maabot po natin ang mga barangays po natin, 33 barangay ng Angeles City, at sa pamamagitan ng mga trained workers na yan, makikita po ninyo ang malaking ani na ibibigay sa atin po ng Panginoon. At hindi lamang po yun, kundi tayo po'y tumitingin din sa isang pagkakataon na kung saan ay ninanasa po natin na makapag-establish po tayo ng 2 church sa loob ng taong ito. At meron po mga potensyal na pwede nang gawing mga bahay o sabihin po natin tipunan ng mga mananampalataya at magkaroon sila ng regular na mga gawain, halimbawa po araw ng linggo at panahon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, sa pamamagitan po ng ating pagtutulong-tulong, naniniwala po ko mga kapatid na ang 2 church na yan ay mapuproduce po natin. At sino po makapagsasabi, maaring sa lugar ninyo, sa inyong mga lugar na kinilalagyan ngayon, ay mayroong mga posibilidad, potensyal na mga tao, mga bahay na maaari po natin pagpasimulan ng isang matatawagin po nating outreach church ng Calvary Temple, Angeles City. At kung meron pong isang malaking talagang lukso ng pananampalataya pa, ay yung pong ating pinaplano na renovation po ng ating church. Alam ko po na ito ay isang napakalaking hamon sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito po ay hindi lamang nangangailangan po ng pananalangin, kundi nangangailangan po ng pakikipagkaisa natin maging sa mga bagay na material na binigay sa atin ng Panginoon. At ako'y nananampalataya po na kapag tayo naging tapat sa ating pong pagkakaloob sa gawain ng Diyos, makikita po natin na tayo tutulungan ng Diyos upang yung pong ating pangitain na isang bahay-sambahan na naayos na meron pong at least mga 3 to 4 floors ay makita po natin. Alam ko po na ito hindi nangyayari overnight. Subalit,
sa pamamagitan po ng atin pong mga pastor, ng mga elders ng church, at ako po'y natutuwa na mga elders po natin ay patuloy po na nakikipagbalikatan sa mga gawain po natin, mga workers natin, mga believers. Tayo po ay tumitingin doon sa punto na kung saan makita po natin unti-unti ay tinatayo ng Diyos, sapagkat ako po'y naniniwala na yung lugar natin dyan, ano na po yan yung po bang tinatawag na isa ng lugar, landmark na maaari po nating matawag, na ang maraming mga tao ay nakakaalam na po ng ating pong bahay-sambahan. Kaya nga mga kapatid, ito po ay isang challenge, isang hamon sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan po ng ating pagtutulungan sa isa't isa, makita po natin ang gawain ng Diyos na tumatayo, makita po natin ang gawain ng Diyos na lumalaganap at sumasagana, sapagkat meron mga kapatid na katulad po ninyo na mayroong pag-ibig sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga, sa lahat po ng mga kapatid, ako po'y naniniwala na ang Diyos ay tutulong po sa bawat isa sa atin, at ako'y natutuwa na sa panahon, tumatanggap po ako ng mga balita kung paano kayo ay patuloy na nagiging masigla sa gawain ng Diyos. Sa mga youth, ako'y tuwan-tuwa na makita kong kayo ay hindi lamang nasasanay, kundi nagagamitan ng Panginoon sa paghihikayat pa ng maraming mga kaluluwa sa mga gawain po natin. Kaya nga, sa lahat po ng mga department ng ating church, tuwan-tuwa po ako, at kayong mga nangunguna sa mga departments na yan, magpatuloy po tayong lahat at naniniwala tayo na ang Diyos ay papatnubay, ang Diyos at ang Kanyang Banal na Espiritu magbibigay sa atin po ng kalakasan at karunungan upang atin pong magampanan ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. At kami naman dito na nandito po sa ibang bansa, patuloy po kami makikipagbalikatan, panalangin, at nagsisikap po kami na maabot po natin ang ibang mga Calvarians po natin. Marami po tayong mga kapatid dito na sa iba't ibang mga lugar, at yan po sinisikap natin maabot ngayon upang sila man ay mabahagian po natin ng mission na ito at vision na ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon. Kaya nga mga kapatid, muli po, salamat sa inyo, at ako po'y naniniwala na ang Diyos ay hindi magpapabaya po sa atin. At ang Panginoon ay tutulong, at ang alam ko ay baka nandyan yung isang kapatid po natin. Meron po binubulong sa akin dito ang may bahay. Meron po silang mga kasamahan na darating mula po rito sa Fresno. At sina Bay, sina Brother Romy, mag-asawa po, at sana ay patuloy po na sila ay ating makasama sa gawain ng Diyos, at makita po nila ang paggawa at pagkilos ng Panginoon sa atin po. Kaya nga sa mga kapatid, pagpalain kayo lahat ng ating Diyos. Ako'y naniniwala na ang Panginoon ang siyang patuloy na tutulong, gagabay at papatnubay po sa bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat po. Ang Diyos ang magpala po sa bawat isa sa inyo.